hatak or ikot ni Ryota, we still have that Minotaur with a Minion Fury and the Holy Baptism ready for action. So sobrang dami talagang crowd control ng side ng Smart Omega in this specific matchup. And mukhang makikita natin na makikipagbalagbagan agad to from in the early side. Yan ang ating aabangan sa pagpasok ng ating game number 2. Kelra at with the Harriet Jungle. Nagkaroon na tayo ng preview nito laban dito sa Onyx Philippines with the Harriet at yun yung game na naipanalo nila against Onyx Philippines. So I think pwedeng gumana, pwedeng hindi. Nasa experimentation stage pa rin tayo. Depende pa rin Pero yung healing kasi, ito yun Kung medyo nabitin yung isang heal kanina, dalawahin na natin. Hindi lang yun kahit si Ryota, kahit di na siya masyado samahan dito, especially with the Ruby. Parang first guild house close ng alam siya dito, palag-palag na siya Napa-flicker out doon si Atoy R, pero mukhang yun lang din naman yung goal niya kasi baka mahuli siya nitong si Lord JMAR with that combo na onward plus Earth Shatter. Yeah, and kapansin-pansin 4 na agility para dito sa mga emblems natin at Tina. And 4, imagine, ganun kabilis nilang pinupunan na nga lang din yung movement nila here for Minana. Nagmamadali sila. So it's a possible early na target dito for Minana. Habang for Smart Omega, dalaway naka-guilty. Isa pa rin syempre ang naka-Wilderness Blessing. And looking at this one, for Smart Omega naman, syempre, kung gusto mong mabilisan itong Minana, we need to prolong the round. Yeah. We need to be the ones to set the tempo. And speaking of which, ang dami nilang pang set, hindi lang ng tempo, pati ng mga plays dito with Etomax and Chakno. And the movement speed na provide din kasi dito ng Holy Healing. Pero sila si Air, susubukan good din dito. Pero guiding wind lang din naman, pero hindi na siya makaka-out-on kasi ang sakit na ng damage coming from Kelra. Tapos wala na din Shaman Force, kaya naman first blood goes to the side of the barangay. Kita nyo, kahit hindi 4 yung naka-agility here for the side of Omega, ang bilis pa rin ng respawn nila kasi yung Holy Healing. Diba, nag-i-slide na nga yung isang Harit. What more? With the amplified na nga lang din na nabibigay na version ni Etomax for him. And aside from that, maging pulahan man this early si Kelra, there's a motivation roar na mapaprovide din kasi ni Chakno for him. And yung mga yung mga stomp ni Chakno, doon natin masasabi, ito yung classic na Chakno na inaantay natin. Nung game number 1 kasi medyo passive yung hero niya Diba? And this time, set-ups ang aasahan pero mamadaliin na kupunan na Minana Evos yung unang 30 ng ating game at si Kaizen AR ang makakasiguro nito. Napansin nila na sa mga teamfights medyo malulugi tayo kasi syempre overloaded dito ang crowd controls for the side of Smart Omega. And this time around Minana, kailangan nila ng mga solo pickups if ever man. Pero Kaizen AR ang nag-iisa. I am offended kinasa na tapos nag-ultimate na din si Kaizen AR pero may touch siya with that Mortal Coil. Kaya buhay si Kaizen AR with that Martis. Tapos walang casualty pero si Lord JMR dito sinusubukang harapan si Kelra. Earth Shatter kinasa na pero makaka-out lang din naman with that Guiding Wind. Kaya wala mamamatay. Wala rin nabitawang Shaman Force doon. So makikita natin kung paano i-kinoconserve ni Kelra yung mga skills na meron siya. Kasi alam niya sobrang importante. And hindi rin ganun kababa yung cooldown nun. So kaya kailangan niyang alamin kung kailan yung rightest moment na ilalapag yun. Hindi siya nakakampate na hindi lang dahil tumama yung Holy Healing or kahit yung Holy Baptism dito with a Minion Fury, but still he's waiting for that opportunity to pop those, pwede na sabihin, Cruz ng Calvario. Pero for Minana Evos naman, napapansin natin, hindi sila nagpupumilit for this round na kumuha nga ng mga pagsabay dito ng mga kills against Smart Omega. For 3 minutes in, Jom nakakalamang in terms of gold earn. And going in dito, the 3 members of Smart Omega na nagbibigay ng vision and as well as space kahit papano kay Jom na mapreventa na madalawan siya. At saka gusto ko lang sabihin dito, kung 4-man na agility para sa Minana Evos, dito naman para sa Smart Omega, 4-man flicker. So, more on the, sabihin na natin na surprise. Ang kanilang ihahatid dito. Kasi ang dami mong panghuli. Si Ryota, pwede siyang mag-stay lang dun sa kanyang base para humatak lang, di ba? Oo. Tapos aside from the fact na naka 4-man agility yung side ng Minana, 3-man yung sa kanila, meron ding Wilderness Blessing. Ibig sabihin lang nito, mabilis silang makaka-rotate, especially kapag nandun sila sa river side as well as the jungle side. And in a way, kailangan kasi nilang sabayan yung mabilis na rotation coming from OMG because of this Rafaela. And nakita natin, ina-attempt naman nila yon. But the thing is, ang dami kasi talaga pwede kasing humuli sa kanila and they're very vulnerable to the attacks.
But great thing Ayan is na. meron silang pang-kontra. Kaysa ni AR, hindi yata makakapag-mortal coil. Tapos magdadabog ang dalawang ultimate dito. Tapos wala. Force. Si Itomax ang unang mababagsak. Oy, retry nakuha ni KZ. Ngayon, takbuhan muna ang kumulaan ng Smart Omega. Pero makakasabay nga ba Zaman Force? Hindi Yes, namin. Mel. Ang sakit ng mga pokes in Spider-Mice with a kill. 4 men down para sa barangay. And then, an instant, nakabawi agad doon ng Minana Evos. They just waited for Smart Omega na ipapangkaramihan sa kanilang mga crowd controls. And they waited na makasurvive doon si KZ AR. Sobrang daming dashes with the Mortal Coil. And aside from that, na-pinpoint niya kasi doon kung sino yung pinakamalambot. Isa talaga sa nagbibigay ng sakit ng ulo sa kanila. Looking at this one, ang aga rin ng Hunter Strike here. And as well as na-notice natin yung damage na nagagaling dito kay Lance AR because he already built up the COD or Clock of Destiny. Habang for Smart Omega naman, kahit sabihin natin nakakapag-form ng malaya dito si Jome, but still, onto the numbers, nakakalamang ang Minana dahil nga sila na ngayon na may hawak ng gold lead. On the damage dealt, Lancy AR Grabe, holds oh. most of the damages kasi nga nakita natin yung pang-terrify, yung Shadow Strike niya, sobrang sakto. Na-interrupt and na-disrupt niya yung members sa Smart Omega. Oo nga. And because of that, no, sobrang laki din ng space na nabibigay ni Lancy AR, especially because of this Claude, na alam naman natin medyo item reliant talaga. So aantayin nila na magkaroon pa ng power spike habang dito sa top susubukang mag-create ng side ng ORA. Masakit na din yung mga Bruno coming, yung mga bola coming from Chom, pero si Chuck bibigyan natin dito. Apat Sandwich! na miyembro ng side ng Minana Evos ang nandito. Makikita nila doon na si Chom, tapos mukhang siyang bigyan. Umuna nang bumagsak doon si Chakno with that Minotaur, kaya naman back away na lang daw muna kasi dalawa na ang nawala sa side ng Omega. Grabe. Double kill kagad. 6-1 ang ating score. At lumulobo na ang kalamangan ng Minana. Inaantay lang ng Minana na ipop mauna yung Minion Fury. Siya sila magka-counter go. Kasi napansin nyo na alam nila bibigay itong lahat ng resources, attention kay Jome. And what we need to do, i-hold nyo lang yung lane, hayaan silang lumalim. And we still have Lancy AR and Spider-Man's AR. If things go wrong, guiding win pa atras. Guiding win pang-disengage and as well as pang-engage into teamfight. Meron pang hatak. Pero ang ganda ng ginawa ni Lord JM. I am offended kinasanab. Pero lima laban sa lima ang mangyayari dito sa ating third Lord of the Match. Rio na yata yung mabibigyan. Pero napaflicker out lang din naman siya. Kaya ang sasabihin ng Minana, kukunin na lang namin tong turtle kasi wala na din naman kayong resources. Grabe yung pagbawi. Tatlong pagong ang nahawakan ngayon ng Minana. Nakita na natin ng game number 1 kung gaano ka-dominate ang laba o yung pinapakita ng Minana Evos. And syempre, speaking of domination, Doming AR, the Doming Nation. Yeah. Nagpapamalas muli. May nerf na naibigay sa Claude. Pero sabi niya, wapakills. Hindi na nerf yung player. And aside from that, ito yung edit na hinahanap natin. Yung placement kasi dito ng mga Earth Shatter and Onward ni Lord JM, sobrang magaganda. Inaabangan yan, especially na more on melee kasi yung mga heroes dito from the side of Smart Omega. Kaya nga abangan niya lang dito, meron talagang lumapit at hindi siya mag-atubli or hindi siya magda-double tank na gamitin na nga lang din yung kanyang Onward and Earth Shatter. And aside from that kasi, hindi lang naman setup yung nabibigay niya. Nandyan na naman yung damage once a Primal Rat is activated. And speaking of which, pansin nga natin na bakit nga rin din ganun kasakit at ganoon din sila parang nasusustain kasi naka-flash of Oasis na rin dito. Agad si Spider-Man's AR. Yeah, and gusto ko lang sabihin yung gantong klaseng composition kasi para sa Smart Omega, i-imagine mo na parang meron ka ring assassin. Kasi medyo reliant sa buff ang isang, ang isang Harriet. Yep. And gets mo yung idea nila kung Sila, JM. mabibitin sila dun sa magical damage, meron naman silang Harriet. Kaya lang ang problema, buff-dependent itong hero Wala na to. lilikuran. Uy, pero lilikuran ata nila, 5 yan medyo nakakatakot for Kaizen AR. 5. Kaysa ni AR makikita yata dito ang mga side, pero ang ganda ng I am offended play. Napapa-purify lang din naman doon si Spider-Man. Tapos 100 DP per minute. Eto na. Coming from Lord JM AR. Oh my Eto na, gosh! yung angas na dala-dala ng Minana Evos. Napapasigaw ng boost yan habang tumitipi And ito yung hinahanap natin ng matagal na para sa kupunan ng mga Tigre at 7K gold lead, ladies and gentlemen. Wala pa kasing flex emoji dito sa laro So recall muna sila dito. So it's their time to flex or recall ng Aladag against Smart Omega. Lalo na that they have something to flex for. That's 6-1 on kill score. Lamang na lamang sa goal dito. Ang side ng Minana, lamang pa sa setup. Ganda ng I am offended play, pero mas maganda yung combo coming from Lord JM. Kaya naman tutumba si Ryota habang ang side ng Smart Omega mukhang magbaback away na lang daw muna. Kasi hindi na natin kaya yan. Wala na tayong isa. Oh my gosh, grabe yung pinapamalas ng Minana Evos dito at nakukulangan na pagdating sa damage
ang Smart Omega. Kasi kung titingnan mo, Jom at saka si Keller lang ang i-expect na damage dito eh. Yun nga, hindi pa sila nakakapwesto na maayos. Kasi nga naman, lerong Lord JMAR na kanina sinabi nga ng ating mga insiders na sharpen their claws na nga lang din. And nagiging claw machine ka siya dito. Diba? Napipinpoint niya kung sino yung tatargetin dito from their side. At nabibigyan niya ng, pwede na sabihin, ng respect na nga lang na dito. Yung ginagawa ni Spider-Man sa AR. Circling Eagle kinasana para napaayam offended na lang din naman doon si Atoy Ar habang yung first Lord of the match ay tinutunaw yung mid Oh stop. my gosh. Susubukang mabigyan pero makaka-back away na lang din siya habang ang call ng side ng mga Tigre ay push lahat ng inhibitor turrets tapos back away kasi worth it na yon with that 10k gold lead. Ramdam mo yung gigil, ramdam mo yung ramdam mo yung gutom ng Minana Evos na ito yung matagal nilang inantay. May kita natin na yung mix and match and yung pagsasanay nila pagdating doon sa mga players na pinagpapalit-palit nila, nagbubunga na at ito na yung fruits ng preparation, ito na yung fruits ng kanilang paghahanda at nakita natin ngayon. Imagine mo, Omega ang kalaban mo, tapos 10,000 yung lamang mo. And kita mo ngayon, lamang na lamang pa rin si Paldomeng AR pagdating sa 8K. gold earned. That's a 8K versus Jom na ngayon sitting on a 6-4 lead or pwede natin sabihin network. And aside from that, sabi nila kahit masetapan tayo niyan, huwag kayong mag-alala. Meron tayong Matilda Airlines, Gomcraft Spider-Mas na he's the friendly neighborhood na magliligtas sa kanila. And for Minana, napapansin kasi natin dito, kahit si Kaizen, hindi siya ganoon na pwede na sabihin napapa-aray sa mga football na nilalatag dito ni Jom. Kasi sa napapansin natin, he knows na kahit naman mabawasan ako, atras lang ako. There's also Lancy AR for the counterplay against Smart Omega. At isa rin sa tututukan natin is how they balance out the minion wave. Isa lang ang nabasag na Smart Omega dito na turret against Minana and nahihirapan sila kasi kailangan din nilang balansehan at the same time. Basag yung base turret on the mid and even the bottom side. So clearly, Smart Omega, ang dami nilang kinakatakot dito. They have so many situations sa kailangan nila i-prevent. Pero ang kailangan pa rin talaga nila dito is a very powerful na setup coming from Chakno. Pero hindi nangyayari yun kasi nga, lagi siyang nauunahan din dito ni Lord JMAR. Oo, tapos walang pag-atubili yung side ng mga Tigre. Nabigyan si Chakno every time na siya yung nakikita. Yes, 1-1 etong si Keller and si Jom with this brew na 0-1. However, hindi nagiging enough kasi hindi din sila nakakapag-dish out ng enough damage output dahil nga naman wala na yung mga humaharap at tumatangke sa damage na binibigay ng Evos. No, kaya lang may nakakalimutan ata kayo eh. Baka Smart Omega to eh. Di ba? Kung maalala natin, may Omega timers eh na inaantay eh. And yun, yung ticking time bomb na dinadala ng Smart Omega, even though na malaki ang kalamangan, masasabi natin in terms of itemization, may mga 2 to 3 core items na nalamang dito ang Minana Evos. Kaya pa rin to eh. Kaya pa rin. Kaya, pero remember, Minana naman, kabisado na nila kasi nakatapat na nila to. Eto Max, pa-flicker out dito. Nagdabog na lang din naman doon yung dalawang baka. Tapos isa na, dalawa-tatlo ang nawala sa side ng OMG. Tapos si Ryota, napapa-out na lang din naman si Jom. Susubukong habulin dito. Pero hindi na siya makakatakas. Atoy Ar, umuwi ka na. Kasi mag-isa ka na lang. Tapos kumakatok ang mga Tigre at ang Minana Evos hindi magpapatinag sa lason at sila magwawagi sa